Guys, nandito tayo ngayon sa Biñan, Laguna at atin pong imimit ang komedyanteng si Kakay. Kaya hanapin natin ang Cafe Biñan. Kasi yun ang usapan namin, magkikita kami sa Cafe Biñan. Sir, magandang araw po. Saan po bang... Morning sir po, sir. Opo, saan po bang Cafe Biñan? Sir, ito po ang ating kapitbahay. Ayan lang. Opo. Oo. Sige po, tawid tayo ron. Pwede nyo kami samahan doon. Yes, sir. Halika. Ayun, eto na. Cafe Biñan. Oh, yung ating bisita, dyan natulog. Ay, oo nga. Bakit? Ano? Kaya pa rin Sir Julio. Gandang araw po. Hello there. Akala ko nga, ikaw may-ari nito eh. Diba? How are you? Kakay guys. Kakay. Kumusta? Mabuti. So dito ka talaga, sabi niya. Taga Biñan ka. Yung magulang, yung family ko, taga dito sila. Pero ako, taga ano. Hindi ko na sasabihin, baka puntahan nyo pa, mangutang kayo. Ako papautang guys. Pero dito ka talaga nagsimula, di ba? Yung mga ano mo, di ba? Talaga ako nagsimula. Mga pagkanta-kanta mo Sabi noon. niya, Mm. dito talaga. Kasi ito ay significant sa career ko dahil dito ako nagsimula. Dito nag-open yung door for theater sa akin. Ay, talaga. For television. Ayan na, ano Ayan to? na, ang chicken ala cafe and Tapa Binyang. Tapa Binyang ba? Yung chicken. Talagang yung Tapa Binyang Yes, try natin kasi. Wala pa yung tapa. Ano to? Chicken muna to. So this is the chicken ala cafe in habanero sauce. Okay. Smell? The main event. Oh guys, ito na ang tapa na pinagmamalaki ng Cafe Biñan. Yes. Oh, dahil ito'y napakasarap daw, so titikman natin. Yan na. Ito na. Tara. Ito naman ang pata. Charot. Oo nga, kutsara. Okay, hindi na magpapaligoy-ligoy. The best seller of Cafe de Binyang is our Tapa Binyang. Oh, I'll go for that first, no? the best ba talaga? Sarap. Sarap. Oo. Masarap talaga tapan dito sa Binyan. Yes. Oo. And it's served it's served with love kasi. Okay. Pero like I think yung pinaka factor kung bakit siya masarap. Grabe yung bawang namin. Talaga. Hindi tinipid yung bawang ng Tapa Binyang. So yan ang dinadayo ng mga tao rito? Yes, actually from different barangays kahit napakadami namang tapa sa Binyan kasi we have sikat din ng mga pork sapan, tapa dito. I think one of the reason bakit sumikat yung Cafe de Binyan is because of our tapa, not just because of our coffee. Okay. Oo. So of course, syempre may mga secret magic, di ba? Na hindi ko tuturo kay Kakay. Baka gayahin yung Cafe. Pero bakit nga sikat ang Biñan pagdating sa mga pagkain? Binyan kasi is the center of commerce of the South. Ah. No, andito nabibili lahat ng gulay, bagsakan siya ng everything. So yung mga tao dito, nasanay na since kami yung pinakamalapit sa mga bilihan ng mga pagkain, gulay, and whatsoever, masarap magluto ang mga taga-Binyan. Masarap magluto ang mga taga-Binyan. So parang one of the small businesses here na madami is catering. Catering. So pag kumuha ka ng catering dito sa Binyan, talagang sure ka masarap. Ano pa iba mga food natin We dito? have, sorry, chicken a la cafe. That one. This one? Ayan. And, of course, the salted egg. Salted egg Yeah. na favorite ni Kakay. Na- Napakasarap guys na pagkain dito, so bisita kayo rito. JB, paano sila pupunta rito? Just go here sa Binyan Plaza, no, ang pinakasikat na plaza in the South. So, this is near our San Isidro Parish, Alberto Mansion. So, Cafe de Binyang is at the heart of the city of Binyan. Ayan, subukan nyo. And you be the judge. Basta kami ni Kakay. Sarap! Busog na busog kami sa kasarapan ng pagkain dito. Kaya bisita kayo guys, dito. kaya-kaya ng bulsa natin. Oh, Yes. Yes. Guys, kasama na natin Miss Kakay Bautista. Kakay! Kuya Julius! Thank you for inviting us in your beautiful hometown. Yes po! Welcome to Binyan City!
Wala ho kami sa Mexico. Para na kami nasa Mexico City. Oh, tsaka para tayo Europe, no? Parang Barcelona, Madrid, Sabi, ganyan. ganda-ganda rito sa Binyan. Ganda. Ano mga memories mo rito sa lugar na to? Nako, Kuya Julius, napakarami po. Itong mismong lugar na ito, dito nagsimula yung love ko for theater. Graduating na ako ng college when I joined a theater group po dito sa Binyan na tinatawag na Tanghalang Binyan. Pero ang tirahan mo ay Sa San Pedro. San Pedro, Laguna. Talagang taga-South po ako. Pero sabi ko nga, mas madalas ako dito sa Binyan dahil nung bata ako, ang lola ko namamalengke dyan. Diyan ako bumibili ng uniform, diyan ako bumibili sapatos sa palengke ng Binyan. Kumpleto na lahat Oo, dito. para yung Divisoria. Yung Wow. palengke ng Binyan, parang Divisoria, kumpleto yan lahat. Oo. I was about to graduate college sa Dominican College sa Santa Rosa. So, sinama ako ng mga alaga ko, mga anak-anan ko, mga babies ko na, Mami, maganda tayo audition kasi may palibreng workshop ang Tanghalang Binyan. Project po ito ni Marco Sison na konsehal nung panahon na yun. Si Marco Sison na singer. Yes, Kuya Marco. That was 1999. Nakuha na po ako. Nung ginagawa po namin yung workshop, so nakagraduate na ako. Nag-apply na po ako ng trabaho. Nag-apply na ako ng trabaho. Ano naman trabaho? Ang dapat pong trabaho ko kasi graduate po ako ng mass communication eh. So, nag-apply po ako dito sa isang company that supports OFWs. Tapos parang meron po silang newsletter, company newsletter. So, I applied for the position of editor. So, natanggap na po ako bilang editor. Nag-workshop po ako noon, summer ako nag-apply. And nung first day of work, audition po dito sa role, sa main role, sa lead role ng gagawin po naming musical. So, hindi po ako pumasok. Na-inlove na ako sa theater, nag-audition ako for the role. At yun, tuloy-tuloy Yun na, na po. tuloy-tuloy Yun na na po yun. talaga. Ayan. Pero marami na rin pong dayo dito. Pero ngayon mas talagang mas inuuna natin ang ating mga kababayan po dito. Yung mga local establishment, talagang mga taga-Binyan na priority sila, binigyan natin May sila trabaho. prioridad na mas although maangkat tayo sa ibang lugar, especially for the gulay, mga vegetables, talagang from Baguio, then meron from Fortisig ng Laguna, pero dito po nila binabagsak lahat. Sa kayo mga guardian yung rito parang mga panahon pa ng Kastila yata mga uniform nito no? Saka ano po, In character no? Siyempre po sila. Parang ka napunta na Intramuros, Amin, ano? tawag po namin sa kanila, kabalyero. Los Caballeros. No? Diba? Gagaro ng mga outfit. Parang Tom Cruise yung isa, oh! Yeah. Ayun, yan isa pa. Ayun, ang gagwapo. Pakilala mo naman sa amin to. Ito yung kaibigan ko, isa sa mga pariwara sa Dominican, si Led Sobrepeña. Pariwara ka? Huwag kang makikinig ka kasi lahat ng mga sikreto ko nung college. At sisimulan na natin ang pagbubunyag bago tayo Ano? maglakad. Pink po yung utong niya. Wow! What a revelation! Dapat proud ka pang Viva Max ka na. Ano na yan? Mayor, Sir Julius, nung nag-aaral kami to, lagi kami napapababa sa bus. Kasi lagi kami kumakanta. Ano Ang sinasabi? ingay namin sa bus, Kakanta na lang kumakanta kami kami. bigla. Ano mga kinakanta mo nun? Mga Spice Girls, Spice kumakanta Girls. kami with blending, with Sige nga. voice. Sample! Something is bad enough. That something's coming over. Hoy! Tigilan nyo yan! April Boy naman kantahin nyo! Sabing ganun sa amin. April Boy April Boy. Kahit sa jeep, mama, di ba sabihin yan? Kahit sa jeep, pinapababa kami. Talaga? Pasaway. Kakahiya yun. So, saan kayo kumakain noon? Saan kayo nagme-merienda? Pag nagugutom kayo dito? Kala Ate Vic. Ay, dito lang. Di ba maraming ano dito? Mga... Dito kasi, Sir Julius, nung kabataan ko, wow, kabataan ko! Diyan, yung sa Oo. Lilis, may mga tusok-tusok. Tsaka may mga Tusok-tusok. proben. Kung dati kasi nakakalat, ngayon nakaayos na, may isa na siyang hilera. Ayun, Dati ganda nga, kasi- ano? Alagatin na natin yung mga Yan. pagkainan dito. Dati kasi sabog-sabog sila dyan, ganyan eh. Oo. Di ko alam, di naman ako nagluto niyan. Pwede po mapasilip yung goto nyo. Ayan. Ayan, kunin natin yung mga goto nila. Mo, yung goto. Masarap yan. Ate, kwento nako. Wow. Yan. Masarap yan, no? May tuwalya yan. Pwede ba natin tikman yan? Pwede ba natin tikman yan? Ay, sarap. Tikman natin, kakay.
Sarap, Masarap. sige po. Ate, ano yung pospas, ano yung arroz caldo, ano yung goto? Ang goto po, yung kulay puti po. Mm. Ito naman po ang aros caldo Aros. sa kulay dilaw po. Pero ano masikat, Mayor? Goto talaga. Goto talaga, Sinasikat goto. ni Mang Tony. Pwede ba namin matikman? Yes po. Asan si yan. Tony? Wala. Tegi ba? Buhay pa ba si Mang Tony? Sorry. Si Mang Tony matagal ng patay. Oh, Mang Tony is with us in spirit. Yes. Ano? Mabuhay ka. Mabuhay ka, Mang Tony. O, tikman natin ang goto ni Mang Tony. Siyempre, sasamahan natin yan ng mga bitsuka, Mhm. tuwalya, face towel. Yeah. Towel. Majinit eh, ha? Mainit, mainit. Majinit, B. Majinit. Hindi kaya ng jungengels ko. Titignan mo yan. Majinit ha, majinit. Ay, masarap po yan, may kalamansi. Ah, oo nga. Tapos- Lagyan natin to. Dasalan mo. Datasal ako. Okay. Sarap. Sarap. Ininggit talaga natin sila, di sila kumakain. No? Sarap. Masarap talaga. Sarap. Ang goto ni Mang Tony. Ang gote ng Mang Tony! Init talaga. At lista mo na lang, ha? Balikan ko, charet. Mayor. Mayor. Ayun. Sarap. Oo. Talaga. Subukan mo si Mayor. Subukan mo. Kapag ikaw hindi ka kumain, ikaw talagang bata ka. Sinabi ko sa'yo, huwag kang lalabas. Mainit, may hipan. Okay lang, hindi na. Oh, masarap. Ang sarap, no? The best. Pala Oo. Teka lang, hindi ko gagamitin to. Baka mag-lips-lips kami ni Mayor. Kuya, yan, yung dati, kung hindi 20 pesos naman ang kinakain ko, kasi wala nga pambili ng pagkain, no? Ito yung binibili namin ng kaibigan ko. Ano tawag dito? Robin. Robin. Anong klaseng ano yan? Manok yan. Manok to. Masarap yan, kuya. Dito naman ang Hindi, iba pa. Ano nga yan? Lamang loob. Laman loob ng manok ko yan. Ayan. Yan, lagi mo ng Magkano sausawan. kuya ang gulaman? Ay, sorry ba ito? Ako ba yun? Gulaman. Puta gulaman. Ayan, Ayan, kuya, oh. masarap yan. Kailangan mo yan. Oo nga. Titikman natin to, no? Ano naman tong dark na to? Atay naman, atay. Mamang yan. Tikman natin, guys, ang proben. Ililibre tayo ni ano. Ilibre mo ako, ma. Ito na nga eh. Ay, asan yung pang ganun, ma? Sarap. Sarap ng breading. Ang sarap, ah. Masarap, di ba? Manok ba to? Parang ano siya, parang laman loob sa lang. Parang ang dating sa akin, parang ano eh, yung pusit. Di ba pusit? Hindi po, yung calamares. Hindi, parang calamares. Pero actually chicken. Yan. Isang baso ng proben, 30. Chicken skin, 25. Okay. Ano yung butche? Ito yan, kuya. Yung Ay, leeg. atay. Yung leeg. Aleg. Atay, 25. Ayan, yan ang mga presyo. Yun. Sarap. Masarap to eh. Ulam mo sa ano, kanin. Nag-land po yung role sa akin na Katie, as Katie de la Cruz. Oo. Ayun. Pero, daanin na lang daw sa boses, wag na sa muka. Hindi naman Hindi Ikaw talaga So, ayun po, nung ano po namin, nagkaroon po kami ng preview, dyan po mismo sa, ngayon museo na, dating munisipyo ng Binyan. Nagkaroon po ng preview, dumalaw po si Miss Celeste Legaspi and Mitch Valdez na nag-portray po ng mga roles na Katie de la Cruz and Olivia. O, anong reaksyon nila? Natuwa naman po. Oo. Natuwa naman po si Madam tsaka si Tita Mitch. Tapos natapos na po yung culminating, kinuha po ako nung mentor namin to work sa Manila. Ayun na. Si Kuya Franny Zamora po. Si Franny. Yes. So nag-start na doon and then bago po ako tuluyang nag-full sa theater, sa professional theater, talagang nagsimula ako sa mababa. Apprentice, taga hugas ng baso, taga map ng floor, nagsastock po ng mga upuan at syempre wardrobe. And then po, nung time na yon, meron pong atelier si Kuya Franny, nag-gawa po siya ng mga gowns, ganyan. So yung mga kaibigan ko po, yung mga nagturo po sa akin, naging kaibigan ko na po. So sinama niya po kami sa Manila, sa Makati,
So, nagbuburda-burda kami, nagbibidding kami. Pag wala akong rehearsal, wala akong ano. Yun po yung pinapagawa niya sa amin. At ano yun, may sweldo ba yun? Meron naman po. Meron naman. Meron naman po. Meron kaming ano, tapos doon kami nakatara. Siya nagpapakain sa amin. So, ang naging specialty ko po sa production is wardrobe. Nung nag-They're Playing Our Song po sa Manila, galing po yun sa sa Singapore. Produce po ng Singapore Repertory Theater yung They're Playing Our Song na ima-mount sa Philippines. So, sumali po kami doon as production, as wardrobe po. So, it was led by Lea Salonga and Adrian Pang. After Lea went to West End for Miss Saigon, umuwi na siya ng Philippines to do theater here. And yun po yung una niyang ginawa, yung They're Playing Our Song. Sa AFP Theater. So wala ka pa rin doon, hindi ka pa rin nag-a-act sa theater? Hindi pa. Nag-wardrobe po ako kay Behind Miss... the scenes ka lang? Ako po yung wardrobe ni Miss Lea Salonga. Oh, how was it like, you know? Siyempre- Working with Lea, the Lea Salonga. Siyempre nakakakaba kasi siyempre wala namang di nakakakilala. Nagsa-start ako sa theater kahit naman di pa theater. Nasa dots pa lang si Manang Lea. Napapanood na natin siya. So, kabadong-kabado ko as in nung first day na susukatan namin siya kasi susukatan namin siya eh. So, naghubad na siya. As in, hubad. Hubad talaga. Eh di ba gano'n naman yung mga wala silang pakialam. Kasi sukatan ko siya. Ako talaga yung tagal. Tapos nakatulala lang ako, sabi niya, Day, anong nangyari sa'yo, Day? Sorry po, ma. Sorry po, Miss Lea. Niya, dalian mo na, Day. Sabi niya gano'n. Dahil ka na siya magsalita, Kasi si Manang Lea, it's either English or Ilonggo. Kasi Ilongga. So, may accent si Manang. Ang cute niya Pwede mag-Tagalog. siya mag-shift From Ilonggo to English, English. nagtatagalog. Nung time na yun, mas magaling siya mag-English. May syempre. accent, di ba? May accent, yan. Tapos, parang ang second language niya, Ilongga kasi. So, gano'n siya. Day, sorry po. Nataranta ako to. So, we worked for almost a year, for 9 months, kasi rehearsal pa and all. So, ako yung naatasan na mag-quick change kay Manang Lea, mag-ayos ng mga costumes niya. Kasi yung wardrobe business siya nag-aasikaso lahat eh. Sa boys and all, hindi lang. So, may naka-assign kami kanya-kanyang mga tao. Ako yung kay Manang Lea. So, minsan, pagka kailangan labhan yung mga shorts niya, gano'n. Naglalaba ako. Naglalaba ka ng shorts ni Lea. Nasampay ko yun sa kanyang banyo, gano'n. Natutuyo naman. Ayusin ko yan. Pati yung mga costume niya, everyday. Every week, Piniprepare mo pinapalaundry. Every week, pinapalaundry lahat ng costume. Tapos, pagka show week na, ako lahat nagsisteam. Isisteam namin yan nilus. Tapos, iaayos ko. Grabe. Lalagyan ko ng label. Itutulak ko yung buong yung rack. Bigat yung doon mga kasi you're there playing our song, Maraming costume change. Saka hindi mabibigat yung mga costume niya kasi yung character niyo doon, Sonia Walls, medyo weirdo manamit. So mabibigat. May mga petticoat ganon. So, isa siya sa unang-unang artist na nakitaan ko talagang kung discipline ang pag-uusapan. Discipline sa lahat. On time, on the dot palagi. Tapos, yung routine niya, pag nag-show, ibang klase. Disiplinado talaga, no? Sobra. As in, sobra. Minsan mapapanganga ka na lang sa backstage kasi pagod na yan siya, pero hindi nagbabago yung boses. Hindi nagbabago yung energy. Tsaka sobrang professional niya talaga, as in, kaya siguro ganun siya eh. Kasi grabe talaga. And, ang sarap niya kausap. Masarap siyang kausap. May mga advice na binibigay sa'yo noon? Marami ka matututunan kasi napakatalino. Generous, Napaka-smart and then ma-intimidate kasi Lea Salonga. Tapos pag nag-dire-direto, Manang, sumasakit yung brain ko. Ang bilis mo magsalit. Yung kasi dire-diretso mag-English eh. Tapos sobrang... So, umabot na sa punto na parang comfortable ka na sa kanya, siya rin comfortable sa iyo. Kasi ako kaming dalawa ni Luz yung yung lagi niyang pwede lang makapasok. Ang nakakapasok lang sa dressing room niya ay si Mama Ligaya. Mami Ligaya. Yung hairdresser niya, Sumalangit Nawa. Ako, si Luz. Yan lang. Naging magkaibigan ba kayo after that? Si Manang kasi masyado siyang naging busy. Hindi kami nakikita, hindi kami nagkakausap. Sa social media yan. Pero pag nakikita niya ako kahit saan, minsan, Day, ano? Day pa rin tawag sa'yo. Sa niya, Day, anong ginagawa mo? Manang, kakanta ako eh. So, gaganon siya. Naman, ganon. Tapos, one time na nanood kami sa kanya sa Broadway, Once on This Island, nanood kami. Kami ni Maha, nag-New York kami. Nanood kami.
So, kinita namin siya backstage. Tuwan-tuwa siya. So, pinakilala niya ako doon sa iba niyang cast members, co-actors, ganyan. Sabi niya, this is my former wardrobe assistant, Kakay. But she's now a celebrity na. She's a superstar now in the Philippines. Wow. So parang ako naman, naiyak na. Naiyak ako, ba't gano'n? Sabi ko, manang superstar, baka nag-expect sila na. Sabi niya, Day. She's a theater actor or gano'n. Gano'n siya ka-appreciative and proud. Kaya pag nakikita kami, manang minsan ako yung nahihiya. Ano ka ba, Day? Gaganon lang yun. Ganon siya. Ganon siya. But you've never worked with her sa theater? Wala? Again, hindi pa. Hindi pa, no? Hindi pa. Sana Pero pag magkatrabaho kayo. Pero ako, kung bibigyan ako ng pagkakataon mag-wardrobe ulit, ay mag-wardrobe ako. Para sa kanya, ha? Oo. Kay Lea Salonga lang, at saka kay Ate Regine, sa kanila lang ako mag-wardrobe. Kasi magaling ako mag-wardrobe, Diyos ko. Kaya ko manahi-nahi dyan at adjust ng damit. Forte ko yan. So, kahit walang bayad, mag-wardrobe Yan ako. na, Lea. Kasi Regine, sobrang love ko, nag-offer. sobrang love ko silang dalawa. Sobrang love ko si Manang. And syempre, pangarap ko din na makatrabaho siya sa isang musical. Malay mo naman. Active Why pa rin not? naman si Lea sa theater. Yes, So, yes. who knows? Baka one of Why these not, days, Manang? magkasama Dito po kayo. ginanap ang Luzon leg ng Turnocon kung saan po hinaus po natin yung different designers from across the Luzon Island no for the Turnocon mentorship and workshop program. Tapos ito po, nagbawa sila ng exhibition ngayon dito featuring the works of their previous winners and their mentors. Wow. Senyora, may napili ka na bang damit mo para mamayang gabi? Wala pa. Si Perfecta ang papipiliin ko sapagkat hindi ko naiibigan ng mga kulay Nasaan po nito. ba si Perfecta? Si Perfecta ay naghahanda ng ating hapunan. Na pinabantayan ko na sa ating mga Guardia Civil dahil parating na ang papa. Hindi ka na. Charing. Humayo na tayo. Sige, Miss Kaka, i-tour mo kami sa aming museum. Ay, gandang-ganda. Impromptu tour. Mabuhay, nandito tayo. Andito si Ambrosio ngayon. Si Ambrosio Rienzares Bautista po ang may akda ng Act of Declaration of Philippine Independence. Yes. Siya po ay taga Binyan. At siya rin po ang kauna-unahang Pilipino na nagwagayway ng watawat ng Pilipinas. Yes. So, hindi po si Emilio Aguinaldo. Yes, Kaya, siya ang unang humawak. Huwag kayong umaano dyan, Emilio Aguinaldo. ito rin Charing. po kami, ma'am. So, nandito tayo ngayon. Saan tayo? Charing. Trabaho. Alam niyo, nagugulat ako kasi hindi ganito yung itsura nito dati. Mga room lang to. Ang ganda kasi na-utilize ng maayos at hindi pang personal na use lang, kundi makikita ng mga estudyante, ng mga locals, ng mga tourists, na ito yung historical background ng Binyan. Ayan ang nakalagay dyan. Historic Alberto Mansion. Yan. Heritage site. Ay, ang ganda, oo. Ayan, bahay ng ina ni Rizal to. Yes po. So si Rizal dito lumaki? Dito, hindi na ito yung magulang niya lang po ina dito. Ah, Yung mother magulang niya din. lang. Siya ay nagano talaga Kalamba. Rin. Kalamba. Dito na siya una nag-aral pero Kalamba po sila. Tingnan nga natin sa loob, Mayor, kung ano Yes, makikita opo. rito. Mayor, dati hindi siya open to public, di Wala ba? po. Kasi private po siya na Pero ngayon, okay. in-acquire po ng city dahil Yes. consider po ginawa po nating historical site kasi nga before Hello Magandang po. gabi. Ay, magandang hapon pa lang pala. hapon. Ito na lang yung Dito po. establishment na may direct connection kay Jose Rizal. Kasi nga dito lumaki yung nanay niya. Dito lumaki nanay. Imagine mo, naglalakad dyan sa ano. Ayun yung replica ng nanay, oh. Yung Si rebulto. Teodora. Kaya Nanay. lang, bastarda kasi siya. Teodora Alonzo. Hindi siya, Ano siya? Bastarda? oo. 1827. Oo, yun yung term, bastarda siya. So, kaya si Jose Rizal hindi lumaki dito sa bahay na to. Yes. May ano yung pamilya nila. Sino nga yung ate ni Rizal? Hindi ko kilala. Pangalawa Hindi ko pa siya? friend eh. Hindi ko ka-FB eh. Hindi. Ito si Teodora Alonzo, Yes. nanay ni Jose Rizal. Kaya meron siyang malaking rebulto rito. Tsaka ginawa ko din yung Sino Ka Ba Jose Rizal. Ako yung nag-play ng sa Tornina. Yung kuya, yung ate ni Rizal. Ah, talaga? Bago si Pasiano. Ano yung musical? Musical. Oo, by naalala mo pa yung mga Sinilang ang lyrics yan? kapatid ko. 19 ng buwang Hunyo, 1861. Pagitan ng alas 12 More. at alas 11 ng gabi, nang niluwalang si Jose. Yan. Ay, pwede. Pwede mag-concert dito. Laki ng property, oh. Ang ganda, grabe. Imaginein mo nandyan sila. Uy, Diyos ko dahil. Wala. Baka mamumbo ka ng kabayo dyan. May kabayo, mga kabayo Magandang- nakatira dyan.
Magandang hapon po, senyora. Nakahanda na po bang minindal? Paparino na Yakit kami. tayo. Tara na mga kaibigan, tayo maghanda na sa minindal. Parang, ay, ang ganda. Ang swerte nyo naman, nabukas na dati. Pangarap kong pasukin to eh. Ganda, no? Ganda, grabe. So, nasa na tayo, Mayor? Saan to? Po tayo sa bahay ni Rizal ng nanay niya ni Teodora Alonso po, Alberto. Ito po. Ito po ang kanilang dining. Yeah, dining. Technically po, ang Historic Alberto Mansion po ang ancestral house ni Teodora Alonso, ang ina ni Dr. Jose Rizal. So, marami pong hindi nakakaalam pero ang paternal at maternal lineage po ni Dr. Jose Rizal ay from Binyan. No, yung lolo at saka lelong ni Dr. Jose Rizal, both sa kanyang nanay at tatay ay naging former mayors of Binyan. So kaya yung rootedness ni Dr. Jose Rizal sa Binyan is very, very deep. No? So kaya very, what you call this, yung pagtangi din ng lungsod ng Binyan, no, sa ancestry ni Dr. Jose Rizal ay malakas at mabigat din. That's why we fight for the restoration of this house, no. So ito po, welcome po. Ito po ang Historic Alberto Mansion. Ganda. So yan. Wow. Opo. So, ito siya, yung ano niya. image. Yes po, yun po yung father niya, Nanunuhan talaga si sila, Francisco no? Mercado, si Dr. Jose Rizal at saka kanyang mother. Dating mayor to? Si Francisco? Yung father po ni Francisco Mercado na si Juan Mercado at ang kanyang lolo na si Ganda ng- Francisco Mercado rin ang pangalan. We're both former mayors of Binyan. Yan ang tatay, ito ang nanay. Yeah. Apo. Ito ay, ano kaninong Ito talaga yung maraming nangyari ditong skandalo. Uy, Ano skandalo? Ano skandalo? Kasi nung panahon noon, yung kapatid ni Teodora Alonso ay si Jose yeah. Alberto ay laging pumupunta sa Spain. Kasi parang siya yung parang ambassador, parang ganun. Ng Spain. Oo, tapos ang asawa niyang si Teodora Formosa ang naiiwan dito. Ang kwento, si Teodora Formosa daw ay nagkaroon ng karelasyon. Nag-guardia civil. Noon. Tapos, kaya kinulong siya dito sa kwarto na ito. Kinulong siya dito. Okay. Isang araw dinala ni Teodora Alonso ng merienda si Teodora Formoso. Ang ginawa niya, tinawag niya yung dog, yung aso niya. Doon niya pinakain yung merienda. Bumula yung bibig. Ay. Namatay. Ay, may So, something. pinagbintangan ni Teodora Formoso si Teodora Alonso na lalasunin siya. Kaya, nakulong si Teodora Alonso. Nakulong. Ayun, kaya naglakad siyang hila-hila. Yes. Pinaglakad si Teodoro Alonso na nakatali ang kamay. Yes. Kalambato, Santa Cruz. Oh my gosh. nangyari yung mga... Dito nangyari sa kwarto na ito. Uy, naku. Kasi nga, bastarda si Teodora Alonso. Oh. Yes, hindi Kumbaga, Santa Cruz. anak siya Yes, sa labas. Oh. Noon. May ganun? Oo. May ganung intriga pala? Baka gawa-gawa mo lang. Hindi, kasali talaga sa is. Ano nangyari kay Alonso nung pinaglakad 2 siya? years siyang nakulong. Nakulong siya for 2 years. Tapos pinaamin na siya para daw umikli yung kanyang pagkakakulong pero hindi nangyari. Tumagal pa rin. Kaya ganun yung ni Jose Rizal, ganun yung galit niya. Sa family. Oo. Ilang taon si Rizal nung nangyari lahat siya? 10? Bata pa siya noon. Bata pa siya. Dito siya nag-aral. Una niyang education, parang, kumbaga, parang elementary, parang gano'n. Dito siya nag-aral. Buhay pa naman yung school niya. Naging School of Rizal Site and Museum. Kaya galit si Rizal Yes. sa nangyari sa Kaya nanay hindi niya. siya tumatapak dito. Hindi siya pumupunta dito. Kasi, siguro, nung panahon na yon, pag anak kayo sa labas, iba yung tingin sa inyo. Ganun. Bubuksan mo ganyan. Pinatawag ko kayong lahat! Makinig ang lahat! Para sabihin na! Kapit lang, guys! Kaya natin to! Andito siya! Charay! That view, oh. Baliw! Oh, kaway. Hello. Baka magpuntahan lahat ng tao dito. Yun yung kaway mo. Yun. Ay, ang taray, naka-jumper. Oh, di ba? Si Manilyn, Mukhang si Tina content creator to tatlo, ah. Manilyn, Cheryl Cruz, at Ate Tina. Ayun. Ayan sila, oh. Diba? Ito po ang veranda ng Katakot yung Pamilya sa- Alberto. Ito po, yung pinaka-terrace niya. Ayan. Sentro, Ganun sentro, din, ang gitnang ganda rin ng gitna. view, no? Oh, ang ganda.
Nice. Saka pag may mga events, no? Dito lang sila nanonood, no? Tinitingnan nila yung mga hampas lupa. Okay, para style? Mga hampas lupa. Ito ba, no? Ganyan? Ganyan lang? Ganun, di ba yung mga ilustrado sa mga, di ba? Oo, ganyan. Ha? Ganyan. Perfecta! Oo. Asan ang papa? Ganon. Di ba, ma? Oo. Ay, ayan, fountain na. Ayan na, gawa na yung fountain. Ayan, Ayan, ganda. ang saya. Oh. Sir Julius, napansin niyo po ba yung aming stage doon? Yeah. Parang ulo ng bakya. Ah, talaga? Oo nga, kinuwento nga ni Mayor kanina eh. Ayan talaga siya, kaya may bakyaan din dito kasi Yun yung pinakamalakas na business dati dito sa Binyan. pag pumunta ka sa palengke dyan, Sir Julius, ang dami niyang naka-display ng mga bakya. Tapos alam mo yung may mga carvings, may mga wood carvings, marami dyan. Actually, merong collection yung lola ko na yung maliliit. Pang souvenir kasi sabi niya yung dati, yung maliliit na bakya, di ba? Tapos may keychain, may ano. Meron pa ba Mayor ang ngayon? O mga bakya? Wala. Konti na lang. Konti na lang. Kasi nga pumasok na yung mga China, mga Shein. So, nung bata kayong dalawa, hindi ka nakakakit dito? Hindi, bawal pa talaga. Nung nag-workshop ako dito, dinadaan-daanan na lang talaga. At saka ang ganda nga kasi na-restore kasi paugis na talaga dati. As in, Walang masira na siya. kaalam-alam ang mga taga-Binyan na tinitibag na siya. Kawawa Kaya may naman. lumalabas na truck, yung mga parts pala ay dinadala sa Bataan. During the time pa po ni former Mayor Len Alonte, then the Vice Mayor was Congressman Arman Dimagila po. Ayun, yeah, sila po yan. Mabuti. Kasi ang ganda, sayang kasi Ayaw heritage. ibenta nung may-ari sa city government. Pero for the longest Ano time, may-ari? Sir O Julius, ba na? tagal namin nilaban po to. 10 years bago namin Ay, nakuha ang nilibenta. rito possession. Doon lang. Kaya 2017 nakuha po namin ito. Buti Pinaayos na po pumayag namin. siya. So pumayag, inilaban talaga ng nila. O kasi nasa Nagkaroon heritage ng to eh. demandahan. Paano napapayag? Hanggang ngayon ayaw pa rin nila? Wala na. Nanalo na sila. Oo. Power of eminent domain. Eminent domain, yeah. Oo, kasi power of eminent domain, kapag may mga historical landmark, it's owned by the people. It's owned by the government. Nasa law natin yan. Yes. Oh? Nice. Pumayag sila nung kinausap nila. Di ba? Nandiyan tsaka ano? Ayaw nila kasi parang gusto na nilang mabura yung story ng Alaala. family nila. Talaga? Ayaw na nilang malaman na gano'n, merong Yung mga chismis. anak sa labas. Kasi ang daming mga meron mga Eh, bago. wala, part ng history yun eh. Wala, tsaka Yung pwede i-erase yun. nakatungtong dito landmark eh. Oo. Dahil kay Jose Rizal, part siya nito. Ito na lang yung last na bahay na merong connection kayo sa Rizal. Ito na. Lahat ay, Nasa ano Calamba. na, wala na. Yung sa Calamba, ano na lang yun eh. Replica na lang yun. Replica. Hindi Yung totoong talaga bahay to. nila nasira sa Pero yung ano, gera. pero yung nasa Dapitan, restored din yun. Yung tinirhan niya with Josephine Bracken, nakita ko yun eh. Ito na lang yung totoong bahay na naapakan nila, na tinira nila. Dapat talagang i-ano to talaga sa Binyan kasi, di ba? Kailangan talaga ng aming At least napapakinabangan na ngayon ng mga taga Binyan. Para din sa next generation, no? Yes. Borja, inilaban nila talaga to. Para din sa next generation, huwag kayong nagdadamot. Kawawa naman yung mga bata. Noon, ang nakakapasok lang dito, mayayaman lang. Yung mga ano. Ngayon, lahat ng klase ng tao nakakapasok sa Mga Alberto ilustrado lang. Galing, Talagang mag-artista, kuya. Sa totoong buhay, ayoko talaga mag-artista. Gusto ko maging abogado. Gusto ko maging dancer, writer, tsaka abogado. Ang layo naman sa Yun talaga. pinasok mo. Yun talaga ang pangarap ko. Gusto ko talaga maging abogado. Kaso, wala naman kaming pera. Wala nga, di ba? Paano mag-aaral? So, ayun na. Kaya ang unang tanong ko, kung mag-audition daw, ganyan-ganyan. Sago, magkano sweldo? Pera agad Yun eh. agad, oo. Magkano sweldo po? Minute namin si Ricky Rivero sa ABS. Pumunta ko sa ABS. Tapos, punta kami sa office, na Direk Lawrence. And si Direk Lawrence, ganyan-ganyan. Siyempre, kinakabahan ako. Pero iba pa rin kasi yun eh. Siyempre, di ba, theater, sanay ka. Pero si Direk Lawrence yun, alam mo yun, kilala mo yun, di ba? Oo. Na Direk Lawrence Jogi. So, ako naman, sabi niya, basahin mo yung script. Pinabasa niya sa akin yung character na Lily Beth. Magiging best friend ni Bea. So, binasa ko naman, as is, na ganyan, o ganito, ganyan. So, tumingin lang siya sa akin matagal. Eh, nakakatawa na yung script eh. Sabi niya, basahin mo nga ito ng inchik. Eh, ano ba inchik? Okay. So, binasa ko, gano'n ako. Tapos tawa siya ng tawa. Alam mo yung pigil pa yung tawa niya na hindi ako masyadong magpapakita na ganito, ganyan. Pero nagtatawa na talaga siya. Tapos, sabi niya, sige, gano'n. Galing mo mag-Chinese. Direk, eme lang yun. Sabi niya, hindi totoong Chinese yun.
Hindi, binasa ko na. Sabi mo kasi basahin ko ng Chinese. Malay ko ba sa Chinese? Inano ko lang sabi niya, sige na, mag-taping ka na sa Lunes. Wow! Ganon. Bilis, ha? Totoo ba, So direct? parang wala kang kalaban? Parang gano'n? Ikaw na agad? On the spot? Na ako, yun Ganun na, na. oo. Nag-start na doon. Oo. Direct, totoo po! Mas kumi 4,000 na ako. Nung nakatrabaho ko si Philbert, si Bea, 14 years old pa lang siya. Batang-bata, no? Batang-bata. Sobrang challenge sa kanya yon. Enjoy na enjoy ako dun sa unang experience ko na yon. And kami nila Bea, Naging magkaibigan din oo, kayo. hanggang ngayon, magkaibigan pa rin kami. Tsaka masaya. Masaya yung iba. Masarap kasi makatrabaho, kuya, lalo na sa teleserye. Very exhausting yung maghintay ka and the works of, taping ng teleserye. Iba yun sa film eh. Ito kasi dire-diretso, kailangan yung character mo na maintain mo every taping. Lahat ng requirement ba ng pag-arte, kailangan patience. So masarap na kayo lahat, harmonious yung relationship nyo within the group, within the environment of the show. Wala ka naging experience na hindi maganda sa paggawa ng mga teleserye? Meron naman ako mga naging experience sa mga first. Ano mga unforgettable na hindi magandang experience? Parang sa costume na meron pala silang gustong ipadala na hindi nasabi, late na nasabi. Papunta na ako. Syempre, sumasakay-sakay lang ako sa bus, sumasabay ako sa service. Malay ko ba, ang service, dumadating ng alas 5. Sasabay ka sa crew, sa ibang mga staff, di ba? So parang may hinahanap pala silang costume. Ang sumagot lang sa, ito lang po kasi yung binigay yung requirement. Gumanon lang ako. O deadma lang siya. Yung pala, nagsumbong na dun sa boss. Ito na, dumadating yung AP. At saka yung parang art director. Ganyan. Hoy! Ano ka? Sino ka? Ha? Bigla akong ganun. Ba't may sana, kasi po yun lang po yung tinex eh. Ba't ganon? Sino ka? Saan ka galing ha? Huwag kang wala ka pang temp. Huwag kang ganyan ha? Bago ka pa lang. Sabi ko talaga. Tara. Ganun lang, tahimik lang. Pero kung sa theater yun, talaga lalakihan ko ng mata. Wala ako sa theater, alam ko eh. Di ba? Nagsisimula pa lang. Sige po, ganyan. Tapos, sa isip ko, tangina, tapos na ba? Mumura na ako at the back of my mind, putang ina mo. Ganon ako. Ganyan. Tapos na ba? Tapos tama. Tumigil na, lumayas na. Kumalma. Pumunta ako sa dressing sa standby. Doon ako, pumasok ako sa banyo, doon ako umiyak na umiyak. Umiyak ako na umiyak. Tapos si Shaina magdayaw kasama ko. Tapos Cheng, magkasama na kami sa kahit tagal kang hinintay. Anong nangyari sa'yo? Sabi ko, kung kasi, ko. Sabi, mo na yun. Deadma. Nasa utak ko talaga. One day. Hindi yun, kuya. Ano? Gagalingan ko, umanda ka. Yun lagi ang Yun ang motivation mo? Yun ang mindset ko. Ganun ba? Hintayin mo. Pang ilang show mo yan? Guesting lang to eh. Guesting lang to. Guesting lang yan, tapos ginanong ka? Grabe. Ganun talaga ang motivation ko pag may nangaapi sa akin. Hintayin mo. Taglit lang. Pa-insure ka. Pa-insure? Oo. Si Direk Wen yung director. Wala pa si Direk Wen noon. Hindi ko na sinabi. So, nandun. Tuntua si Direk, ganyan. Hanggang sa gigis ako ng igigis ulit. Kasi gusto ni Direk eh. Pabait na sila ng pabait sa akin. Nagbabago na. Narinig na yung name mo lagi. Pabait na sila ng pabait hanggang sa naging kaibigan ko na din, chumika na din, mabait na din, ganyan. Tapos nung time na sabi ko, minura-mura mo ako, ginandun-ganon mo ako dati. Sabi ko, huwag mo na yun, huwag mo na alalahanin yun. So, ganon-ganon ko na. Ganon na kami mag-usap. Yung parang, di ba? Sabi niya, Wala na rin yung galit sa'yo? Oy, wala naman akong ganon. Hindi ka na may personal? Hindi ako na may personal, pero ayaw na kita katrabaho. Or, katrabaho kita, pero hanggang doon ka lang. Uuwi ka ng bahay na sasabihin mo, ang galing pala ni Kakay. Yun ang motivation ko. Yun. Ikaw na mismo ang kakalma. Ganon ako lagi. Tingnan na, hintayin mo lang. Naka lang. May naging ka rin? Experience ka hindi maganda sa kapwa-artista? Simula nun, wala pa. Meron ako na-experience ng mga influencers na madami. Na taray, Hollywood. Sareng. Ganon yung parang, wow, kami lang mag-a-adjust. Ganon ha. Kaya, pag nakikita ko, gaganon ako. Hindi kasi ako plastic eh. Hindi kasi ako plastic. Mamaya bubulong ko sa'yo. Puno mo sa akin yan ha. Pero, deadma naman ako. Sa akin lang, parang, sumobra ka naman. Kasi experience ko, kasama ko
Kasama ko si Jonah. Jonah, singer, meron kaming guesting. Tapos, nag-rehearse kami, nag-soundcheck kami, ganyan-ganyan. Nandun na kami sa dressing room. Pagdating namin sa dressing room, nandun yung influencer, yung sikat na sikat, sikat pa rin yun nga. Tapos ganyan lang siya. So, yung team niya, yung isang team May niya. club team. Tsaka yung mga alipores, Alipores. ganyan. And doon na yung mga gamit namin, nagsasort na kami mag-makeup, mag-prepare, ganyan. Ay, sorry po, ganun pa ka, excuse me. Yung wala ba lang courtesy na nakaupo na kami na. So, ang ginawa namin, dahil ayaw nilang umalis, ganun lang. Kasi wala talaga. Yung kukunin mo yung gamit, Wow. ganon. Oo. Ganong level. Ganda mo Iba Oo, iba siya. Ang ginawa namin ni Jonah, dahil ang pakabait din ni Jonah, sabi ko, Oh. labas na lang tayo dito, baka may masapak pa ako. Lumabas kami, dinala namin yung mga monoblock na extra. Iniwan namin yung mga gamit, sa labas kami. So nakita kami ng mga staff, ay ate Kakay, ba't nasa labas kayo? Andun yung mga reyna eh. May reyna doon eh. Sabi niya, ay hindi. Kasi nauna na kami. Tsaka andun yung pangalan namin. Yes, so nandun, no? Kami na lang nag-adjust. Sorry naman. Nahiya naman kayo, di ba? Lumabas kami, di na namin upuan. Eh si Jonah, napakabait. Hindi ate, okay lang. Hindi, labas na tayo. Nakahampasin ko pa ng monoblock niya. Mananggigil ako. Pagbalik namin, sila na yung nasa labas. Bakit? Pinaalis sila sa dressing room. Okay. Pero ganun pa rin si ate girl. Ganun pa rin. May taray pa rin factor si ate girl. O di ikaw na. At this point in your life, iniisip mo pa rin ba, Kakay, na mag-settle down? Hindi. Ayaw mo? Ayoko na mag-asawa talaga, guys. Huwag na napilitin. Hindi nga. Ba't ayaw mo? Kasi sila, ayoko na. Hindi ko na. Siguro, yung settle down with the partner. Having a family, di ba? Having a husband, di ba? Ayoko na magpakasal. Oo. Ayoko na magkaanak. Ayoko na. Talaga? Ayoko na. Lalong tumindi yan sa dami nang nangyayari sa mundo. Kasi nung may mga instances pa na, parang cute ng baby, ganun. Habang lumalala yung mga nangyayari globally, parang ayoko nang maglagay ng ng carbon, magdagdag ng carbon footprint sa mundo, sa Mother Earth. Tapos, ang hirap. Nakikita ko gaano kahirap magkaroon ng anak ngayon. Mag-raise ng child, magkaroon ng karelasyon, magkaroon ng asawa. Parang, okay naman ako. Kung meron na lang, partner na lang. Partner na Pero lang. anak talagang out of the question na yun. Kaya kahit nga kasal parang question mark pa Hindi talaga. ka ba natatakot sa future na Hindi. pagtanda mo, di ba Hindi, sino nakaplano makakasama na yan. mo? Ano nakaplano? Nakaplano na kung anong mangyari sa akin, anong gagawin ko pag wala akong kasama. Kaya nga nag-iipon-ipon ako talaga ngayon kasi pag may pera ka, kaya mong ilagay ang sarili mo sa tamang lugar pag matanda ka na. Di ba? What do you mean tamang lugar? Like, if you have the means to go to other countries and settle there, magaganda yung mga doon. Di ba? Di ba yung mga houses doon ng mga Ibig sabihin, meron ka ng property sa abroad? Ganun ba Hindi, yun? wala. Sana magkaroon, magdilang ang ka. Kung magsisettle ako abroad, may mag-aasik dito kasi wala tayong ganun, di ba? Yes, Wala to sa healthcare system na hindi natin kasali yung care for the seniors. So, Tama. so ako, nag-iisip na ako ng mga ways to do that. And kung dito naman ako, definitely, kung dito ako, sisiguraduhin ko may pambayad ako sa caregiver. Kakaiba ka, ha? Iba, ha? So, hindi ako natatakot tumanda mag-isa. Kasi, there are ways. If you have the luxury to, take care of yourself, you can. Diba? Maybe you're just, on the other side of your brain, parang masarap pa rin Hindi. Pag may pera kami, mag-aalaga sa'yo. Ganun yun. Kailan nagsimula yan, yung paniniwala na ganyan? Matagal na ba yan? Siguro nung nag-start akong mag-perimenopausal. Na-start na ako nakakaramdam ng mga symptoms ng ganyan. So, actually nung nag-40 ako, na-enjoy ko yung pagta-travel, ganyan, sabi ko. Tapos, syempre na, nagbabago na yung panahon, ang dami na nangyayari. Tapos, nakakadagdag yung yung nakikita mo, first hand, and sa experiences mo, na yung nakikita mong idolize mo ng couple, tapos bilang, wala na, mga ganon. Nakakadagdag, lalo na yung ibang mga friends. Kaya nga pagka yung may mga asawa kong friends, tapos nagkikita-kita kami, may mga pamilya na, tapos may mga discussion sila about this, naku, huwag niyo akong tanungin. Kasi dalawa lang nasabihin ko, it's either you stay or you go. That's it. Huwag niyo na i-milk yung utak ko na ganun lang ako. Stay or go. Tapos.
Pero wala kang trauma na naranasan in the past, kaya ganyan Marami. ang takbo ng pag-iisip mo. Marami. Siguro, umuwi lang talaga yung pagiging protective ko sa sarili ko. Pero why not, di ba? Diyos ko naman, sa dami ba naman ng trauma sa relationship? Hanggang ngayon ba, hindi ka matututo? Siyempre, natuto Pero na wala ako. kang relationship na napasukan na muntik na kayong mag-settle down? Nitong... Ay, meron. Meron, Yung mga meron sa ganun. past na ano. Pero thankful din ako na hindi natuloy kasi Dahil? hindi ako magiging ganito kaganda. Malolosyang ako. Charing. Oo nga naman. Tingnan nyo naman, oh. Sexy pa rin hanggang ngayon, no? Hindi kasi I mean, magsisettle down ako, magiging, hindi ko matutupad yung mga pangarap ko, hindi ko matutulungan ng pamilya ko. Kasi tudong-tudo ako dun In love na in love ako dun sa taong yon. So, I will give in. I will be submissive. I will do everything. I will be a homemaker. But I don't think na I can pursue. Kung nandun ako, hindi ko mapupursue lahat ng mga dream ko na maging writer o maging abogado. I cannot do that. So, thankful ako na nangyari yung pain na yun sa akin. Maraming pain about the relationship from the past kahit di pa ako nagti-TV. Kasi, syempre, mga unang-una yun, di ba? Masakit yun. Bata ka pa Iba yung impact nun sa'yo Pero thankful ako. Thankful ako na nangyari yun kasi nag-grow, nakatulong yun sa growth ko. At wala kang regrets na and nangyari. happy yung mga taong yun. Happy sila sa Happy na sila kanilang family lives. And alam mo, hindi naman kami friends, but we are acquaintances. At ikaw happy ka rin naman, di ba? Yes. Happy ako for them. Pero happy ka ba na naging breadwinner ka ng family niyo? Parang half. Parang kasi dito sa Pilipinas, wala talagang choice, di ba? Pero pag mahal mo yung pamilya mo, yung choice mo isasantabi mo talaga Kahit may choice ka na umalis, tigilan na, lumayas na, ganon. Tumakbo na, takbuhan na, hindi Kasi mahal mo yung pamilya mo Mananaig talaga yun No regrets doing it for them? Wala. Kasi maayos maayos. Parang yung mission mo ba sa buhay ay natapos mo? Yung unti-unti mong natatapos. Kahit Pero minsan nakakapagod. Naibabalik ba nila sa'yo? Yung Naibabalik mo ginawa- ba? Sino nang bayad ng kuryente? Sabi ko na. Wala namang gano'n Parang puro ikaw lang yung labas na labas, walang bumabalik. Alam mo, Kuya Julius, yung mga kapatid ko dati, hindi ko nakokontrol pagdating dyan. Kasi dati nung nagsastart ako, talagang give. Kasi andyan yung guilt mo Andyan yung guilt mo. Ako, ganun ako. Sobra yung guilt ko na bago yung bag ko. Dati, kaya pagka bumili ako, meron yung mga kapatid ko or talagang lahat. Although dumating yung time na yung mga kapatid ko nagdrama sa akin, lagi mo kami tinataboy kasi hindi nila alam na preparahan ko yung future. Pinag-ipon ako ng insurance ako, kumuha ako ng ganito, hindi nila alam yon. So, pati sila natitipid ko nung time na yon. Pero sabi ko nga, pag namatay ako, ang saya-saya nyo mga guys. Oo, sa inyo lahat mapupunta di ba? Lahat ng mga, sa kanila. So, ngayon, pag sinabi ko, wala kang pambayad sa kuryente, wala akong iaambag. Gano'n, Okay alam lang na sa nila. kanila. Oo, alam na nila. Sila na yun. Wala akong pang-grocery, bahala kayo. Alam na nila. Pero may times na talagang ako na parang bahala kayo. Tsaka yung panakot sa kanila, sige mag-away-away kayo, lumayas kayo sa bahay ko. Ganon. Ganon ako, naging tough ako kahit hindi, Tough love, ginawa mo. hindi kasi, syempre, hindi magkakaroon ng responsibilidad ang mga kapatid ko. Malalaki na sila, sabi ko nga, kahit di nga ako nag-aambag sa kuryente, kayo na ako ba gumagamit yan? Ganon. Di ba? Di ba mga magulang natin, mama ko, dami kong mama ko, ang dami akong ginastos. Ako, natural. Alam mo naman ako, sino bang nakatira dyan, ganon. Yun na nga, sinasabi ko lang. Kasi dati hindi ganon. Hindi ganon kasi all out. Ikaw darating ka rin sa point mo as a breadwinner, turuan mo kahit masakit. Siyempre masakit yun sa akin, ako yung ate Tsaka parang ako na din yung naging head of the family Kasi sabi ko nga kanina sa'yo, nung time na mga bata kami, ang dami namin naranasan. Kasi marami kaming drama sa buhay, kaming pamilya. Kasi ang parents ko noon, magsama, maghiwalay. So, sobrang yung childhood ko, natuto ako maging dependent sa sarili ko. Madiskarte, lahat. Lahat na ng paraan. Gagawin ko talaga. So, talagang na-train ako na madiskarte. Hindi ako agad sumusuko. Iiyak lang ako, tapos ulit, laban ulit. Hanggang ngayon. Diba? Pag wala akong trabaho, ako nga talaga naghahanap ng trabaho. Kunin mo ko sa ganun. Kasi kailangan nasanay akong ganun, which is magandang trait. Kasi magsusurvive ako kahit anong nangyari. Pero hanggang ngayon, breadwinner ka pa rin, di na?
Paunti-unti. Kasi konti na lang. yung bahay. Binili ko talaga yun para sa pamilya ko. Yeah. So, yun. Pero proud ako sa mga kapatid ko kasi yung isa na, travel ng travel. Wow. So, libre. Pero sa kanan, papalibre pa. Pag kami, travel kasi dalaga pa eh. Tapos yung kapatid ko, may anak siya, pamangkin ako. So, May work din? May work na. So, paparinig, asan yung padala mo sa akin? Yung ambag mo, gaganon. Gaganon ako sa kanya. Ate, nagbayad akong tuition. Full. Ay, wow, full. Mayabang. Yung isa, pag nahihiraman ko, pengi ako 5,000. Kailangan ko ng... Ate, sige na. Wala nang daming salita. Ako na yung nangihingi ng pera. Ikaw na magano niya sumagot. Masarap yun kasi proud ako kasi dati nga talaga eh. Oo, Diba? Asa-asa At some talaga. point talaga you have to, di ba? Yeah. Talagang paramdam mo sa kanila na kailangan kayo rin, kumilos din Tsaka kayo. panakot ko dad. Mag-aasawa na ako, bahala ka sa buhay nyo. Oo. Alam nila kasing mawawala na sila ng eksena sa takot buhay ko, sila di ba? doon. Oo. Mm. Sige, pag di tumigil! Ganyan, gaganunin ko sila. Tsaka, yung mga kapatid ko, ako din nasa breadwinner, marami din tumulong sa amin. Yung tita ko sa London, yung tito ko na nagpalaki din sa akin. Nagtulong-tulong din yung mga ibang members ng family namin, yung mga relatives namin, para maiaahon din kami na magkaroon kami ng education. So, nakatulong ng malaki. Kumbaga parang hindi ko na sila, konti na lang yung pag-iisip ko sa kanila. Yeah. Tsaka sabi ko nga, ay, pag nategi akes, ang sarap ng buhay nyo. Masaya kayo. Kasi lahat. Huwag naman. Hindi, ay sinasabi ko na talaga kasi ready eh. Ready na lahat, eh. no? Tsaka sabi ko sa kanila, dahil sabi ko, pag ako nagkasakit, wala nang mga revive, ganun. Tegi na, wala nang, sinabi ko na yun, ayoko nang ganun. Hayaan nyo na ako mamatay. Wow. Ganun lang. Wala So, nang... hindi ka takot mamatay? Hindi. Hindi? Hindi. Bakit? Hindi, takot lang ako mamatay na hindi maganda. Kailangan fresh ako. Hindi ako makakapayag. Kaya sabi ko, Lord, huwag naman yung mga accident ha. Tsaka yung mga kung ano. Pero nakapag-invest ka na rin sa mga, di ba? Yung Ready. Yung life plan, di ba? Yung Ready. libingan, Ready. gano'n. Naka-ready lahat yun? Ready. Ready na. Wow. Guys, huwag naman ha! Hindi, sabi ko lang, para matuto yung mga viewers natin Eto, na kuya. you should always be ready, di ba? Sabi ko sa'yo, delayed gratification. Nung nagsasart ako sa showbiz, nung wala pa ako, na ang kinakain ko lang siomay araw-araw. So, pangit yung mga damit ko okay lang. Tapos, nag-jeep ako, nagda-tricycle ako, gano'n, nagbabas, gano'n. Kumuha na agad ako ng insurance. Okay. Yun ang inuna Okay ko. naman yun. Okay yun. Okay yun. So, natapos ko yung matagal ng panahon. Tapos na. Bago ako kumuha ng sasakyan, bago ako kumuha ng bahay, HMO. Eto kuya, totoo to, real talk. Wala akong savings. I don't have savings kasi ready ako eh. Ready ako. So, ang pinagtatrabahuan ko ngayon ay yung 3 aking inacquire na property. Yun lang. Yun ay isa para sa akin, para sa pamilya ko, at isang investment. Yun lang, okay na ako doon. Wala na lahat, okay na lahat. Insurance, meron akong HMO, meron akong pang confinement, meron akong stocks, meron akong Galing, meron akong memorial Ano plan. itong mga bahay na ito hinuhulog mo? Yung mga properties? Bigyan niyo po ako trabaho kailangan po magbayad. Ang mahal po Hulugan Diyos lang. ko. Oo. Kung pwede niyong gamitin ng katawan. Katawan! Kung sino man po ang ready Charay na. So, ang mga kapatid ko, kaya na naman din nila yung mga sarili nila. Kaya lagi ko sinasabi sa kanila na anytime na may mangyari. Pero maganda yan kasi at least Para kay mama, kay papa. walang mapiperwisyo. Pag naiisip ko kasi kuya, yun ang una kong inisip. Kasi tinan mo tayong mga artista. Darating ang panahon na we lived a glamorous life. Yeah. All the luxuries and all. Kahit ng mga panahon. Nung nakikita ko, nagsistart ako, lagi na lang na, eto, sasabihin ko ng lagi na lang akong hihingi ng magpa-fundraising for that, ganon, kung may sakit. Ayoko mangyari sa akin yun. Kaya inuna ko yung insurance. Di bale nang tsaka yung sasakyan. Oy, bumili ka ng sasakyan. Kaya ko nang bumili ng sasakyan. Hindi, okay na to. Ayoko niyan. Tsaka, bumili ka ng ganito, ganyan. Hindi, okay na. Kasi may hinuhulugan pa akong insurance. Bumabawas pa yun sa ko. Tapos, hindi talaga ako bumibili ng mga hindi Yung mga ko pa luxury masyado items, kailangan. mga ganon. Siguro natetempa ko, pero Minsan. kaya nga naisip ko, Isip ko pagka yun na, meron na tayong ganito, meron ng ganyan. Pero ang galing, nagawa ko pala lahat yun. Oo. Na hindi ko naisip kasi kahit na naggagasta-gasta ako, sabi ko ngayon, pag may nangyari sa akin, wag naman Lord, yung may maiiwan ako, pero walang sakit ng ulo. Walang magpiperwisyo. Ready lahat.
Importante yun. Gusto ko, ayoko kasi, ayaw ko kasi makakaabala. Kung ako uutang ako sa'yo, yung utang na yon, sagad ako. Hindi ko yun isusugal, hindi yung pangkapritsyo ko, hindi yun pang ganito, pang ganyan. Kasi hindi ako mahilig humingi ng tulong. Hihingi ako ng tulong kapag kailangan na kailangan. Kasi naniniwala ko na, kayang gawa ng paraan eh. Iiyak mo lang yung problema, iyak mo lang yan. Diyos ko, mga 2 araw, ganyan. Diyos ko, yung iiyak mo hindi makakatulong, kumilos ka. Pero pag travel ka, wala kang parang nakaka-date sa mga travels mo? Ay, marami may gusto sa akin. Paano mo hinahandle ang urge? Ay, ang urge na! Ay, Diyos ko, mga dulis, nakakaloka. Yun na nga talaga, walang urge eh. Walang urge? Posible naman yun. Nagtataka na ako sa sarili ko. Kasi, di sabi nga nila, ikaw puro ka salita, puro ka ambalang, puro ganyan ka, hindi mo naman nagagawa. Kasi marami naman lumalapit. Ewan ko ba, sabi ko nga, siguro, wala pa yung makakapagpanganga sa akin. Wala pa ganun eh. Wala pa, Kahit AFAM, kahit ano. Na usually mga AFAM. Mabenta ka ba sa AFAM? Yeah. Uy! Hello there, guys. Charing. Wala eh. Hindi ka na-attract sa kanila? Na-attract ako sa kanila, pero gusto ko yung, hello, matanda na ako. Yung kailangan nyo talaga. Serious na talaga. May mga sinasabi ko talaga, sorry, I know what I want. Ganun lang. Okay. Ganun lang. What do you want? Yeah, effort. You have to be persistent and consistent. Eh, paano kung matanda na mayaman? Ay, naku, meron. Charot! Matandang mayaman. Oo. Nasusuportahan ka at ang iyong Recently lang, pamilya. Recently. Pero ang sabi ko sa kanya, I can't. Ayoko din isamantalahin yung tao kasi mabait. So, sinasabi ko lang sa kanya, if you wanna see me again, give me a job. Sabi ko, produce a show or whatever. Yeah. You think about it. I will not go there until, I can book a... No, sabi ko sa kanya, no. Find a job for me. I'll go there. Condition. Did he take up the challenge? Kinag-iisipan niya. Ay! Bahala siya. So, open-ended to, Ito yung hindi pa pala saradong pinto. Pero sinabi ko na sa kanya na, right now, I just wanna, finish all my my investments. I'm focused with, the house for my family, myself. So, ito naman talaga ang focus ko eh. Kaya siguro wala pa akong mga side keme. Kasi pag nawala hindi focus ko dito, ay, Diyos ko, yung pambayad ng bahay, best. Baka mami, lumipad na lang ako bila. No, hindi. So, focus ako dito. Kaya sabi ko sa kanya, we can be friends. Diba? We can start off as friends muna. Sabi ko sa kanya. Ayun naman pala. Marami naman ako sinabihan na gano'n. Mga ilang taon to? Itong mga how old is this si Kuya? How old is Kuya? I can't disclose. Why did you get this? Matanda na talaga. Retired. Kasabi ko nga, di ba? Yung mga numalandi sa akin sa eto ha. Sige. Mo na lang sa, if you wanna me go to the Philippines. Yun ang yun ang challenge mo. You cannot, we cannot do this. In Europe or the US? Yes, No, not there. Go to the Philippines. Manligaw ka. Yes. Ganon. Tsaka kung gusto mo akong jugjugin, go to the Philippines. Mag-ano-ano tayo sa hotel, baka patayin mo pa ako, di ba? Mag-iingat ako. No. Ganon talaga ako, kuya. May mga instances na nandyan, nakahubad na. Sabi ko, are you done? I'm going out. Ganon. Oo. Wow. Gagayan siya. Daring, daring. Hindi, tsaka matibay talaga ako sa ganyan. Matibay ako sa ganyan na... Hindi pa kasi wala nga di ba? Kung naghubad ba gusto wala nang mangyayari doon. Di ba? Yung go na agad. Pero kasi hindi ko pa nararamdaman Hindi mo nararamdaman. Ganon, wala pa. Yeah. When was the last time naramdaman mo yan? Charot, ako yan. Matagal-tagal na rin ba? Matagal panahon na. Tagal na? Oo. Tagal na? Kailangan sundan na. Ay, Tagal Diyos na. ko. Masyado. Asa na ba kasi? Dapat kasi may Darating yan. mahirap Darating kasi yan. ako i-please kumbaga, ko, sobrang ganda ako sa mukha ko. Isang beses nga, nasa first time ko sa France, kinita ako ng kaibigan ko kasi taga doon na siya, no? So, pumunta kami sa Champs-Élysées. Diba? Champs-Élysées. Champs-Élysées. Okay. So, naglalakad akong ganyan. Ito na. Maglakad akong ganyan. Ganda-ganda si Bakla. Pak, nakadress. Rampa. Spring kasi. Ganda-ganda. Palapit yung mga pulis. Ang gagwapo. Diyos ko, yung mga Frances, ang gagwapo. Tapos, puminto sila sa harapan ko, yung sa lubog na, Bonjour, madam. Sabi talaga, ay, gagawin na lang ako. Hindi ko pinansis, sabi talaga ng kaibigan ko, uy, putang ina ka, paano ko matitira? Sabi gano'n.
Parang kung titira nyo kakamukha ko ni Christine Hermosa kung maging suplada ka. Sabi niyo, sobrang suplada mo, Christine Hermosa yung mukha. Sabi niyo, pero hindi ko kasi alam na sabihin ko. Hindi sabihin mo, bonjour. Oo. Ganun. Ganun lang, hindi Ganun nasundan kasi yun. ako yan. Meron naman, may nag-abot ng mga car. Paano sila nagpapakit sa'yo? Paano mga style na mga yan? Mahirap kasi yung... Mga dayuhan na yan. Paano kasi manligaw yan? minsan kasi Papakit. yung kasama kong dalawa, si Jaja sa si Cherry, Oo. pag nag-Europe kami, parehas na may asawa yun, may mga anak na yun. Parang break nila, tapos ako lang single. So sila talaga yung push ng push. Oo. Ganyan, may mga ano talaga silang ma-push. Tapos, syempre yung mga European. Oo, paano style ng mga yan? Gusto nila yan eh, yung mga ganitong mukha, endangered. Yeah, diba? You know what? Ano ba endangered? Ang haba na niyan, Robert, patayin mo na. So, endangered, ganyan, di ba? So, sasabihin ng mga ano, hindi nila pipiga, she's a celebrity in the Philippines. Sabi ko nang sasabihin eh. Pero minsan may mga natatakot, minsan may, really, nagiging interested. So, yung iba, pag lumalapit, meron nga kami noon eh, nasa Prague kami. So, birthday ko, nag-birthday dinner. Hindi na secret in Prague to, ha? Hindi Talaga, na, Prague. ibubulgar mo na. Ano nangyari sa Prague? So, ang gwapo nung manager. Tapos, busy siya nag-ano sa amin, nag-asikaso, ganyan-ganyan. Tapos, yung pag naglalagay siya, tapos sabi niya, tingin sa'yo ha. Sabi niya, yung tingin sa'yo, bakla. Yung gano'n, iba. Iba yung paglapag niya ng pagkain sa paglapag. Do you like her? Sabi talaga nung kaibigan. Do you like her? She's pretty. Ngumiti lang. Kuya, yeah, she's pretty. May gano'n. She's pretty daw. Tapos, nung kumain na kami. Tapos, inasikaso niya talaga kami. Tapos, Kakay, sabi niya gano'n, this is my calling card. If you want go around Prague, I'll take you keme tonight. Kasi maaga pa yun eh. When I go out tonight, I'll be finishing my shift. Ganon. Okay, kinuha ko yung ano. Yung mga auntie mo, auntie na eh. Sarap na, nakaligo na kami. Umuwi na muna kami. Sabi namin, magbibihis kami. Nakalapag na sa kama, komportable na, hawak-hawak yung calling card. Punta pa ba? Tulog na tayo. Ano nangyari? Anita! Wala na. Hindi ko na tinawagan. Hindi ko naman kasi binigay yung number ko. Hindi ko kasi binibigay yung number ko. Meron kami sa experience sa Switzerland. Bagets! Lapitin din ako ng mga boys na bagets, pangilan mga taon bata. dyan? 20, ganyan, 30 plus. 40 na ako, di ba? Diyos ko. DSWD, tsare. Okay. So, lalo siyang gano'n. So, parang punta kami ng Switzerland, pupunta kami ng, saan ba kami nun? Nakalimutan ko na eh. So, isang part ng Switzerland. So, pumasok kami dito sa hotel na to and all, ganyan. Tapos, picture. Tinitingnan na ako. Tinitingnan niya na ako, ganyan. Tapos, lumapit na siya kasi umupo na kami, order na. So, sabi namin, can we ask for water? Ganon. Still or ano? Di ba ganon sa Europe, di ba? Still or ano isa? Sparkling. Sparkling. So siya, sparkling. Tapos sabi niya, still, we need still. Siyempre nakabote yun, di ba? Dumating. Tapos baso, ganyan. Ako lang may baso. Tapos sinali niya sa akin, hey! Why she's the only one with water? We also ask for water. Sorry, ito katingin na siya sa akin. Tapos ganun talaga. Lapit ng mo. Nakasmile. Ganda, ganda. Ganun na naman. She's pretty, you like her? Ganun naman. Yes. Yes! Ganun. nangyari? Ganun lang, wala. Dead. Kinuha yung number ko, tapos busy sabi na. nga, ayun, sa Grindelwald pala, pumunta kami sa Grindelwald. Tapos, palipat na kami nun. Palipat na kami ng ibang country. Kasi nag-ano lang kami, nag-drive. May driver kami. Going to different countries in Europe. So, wala na, ganun lang. Tapos at least nakuha niya yung number ko, nakuha ko din yung number niya. Ayun, nagpadala ng bulaklak ng Valentine's. Wow, mabenta ka talaga sa mga foreigners, ha? Ganun lang, padala lang. So Sabi ko nga, never nagkaroon ng... kuya? Sa abroad? Wala nangyari? Wala? Puro ganun lang? Parang Puro bitin-bitin? cute lang, Puro pa-cute lang? Puro ganun lang ako, baby! Ganun. Minsan naglalakad kami, hi, baby! Ganun You lang. wanna kiss me? Ginaganon-ganon. Gago-gago lang ako doon. Tapos sa mga sa Italy. Na-masyal kami sa Italy, no? Nilalandi ko talaga yung mga reception. Lalo na pag gwapo. Senyore, can you please take me? Where's the room? Ginaganon-ganon ko lang. Yan ka naman, ululul ka na. Tapos pag lumapit na sa'yo, alis ka na. Ang Ganon. lakas mambitin, no, guys? Ganon lang ako. Sarap kasi mag-harot-harot lang na ganon. Pero ganon-ganon lang. Fun lang. Oo, tsaka yung mga bata, lalo yung mga bata, iniiwasan ko. Mahirap yan. Tsaka alam mo naman di kasi seryosohin eh. Di ba? Pag mga bata, di ba? Tsaka yung nakakatawa kasi mga high school. Oo, siyempre. Sa UK, lalaki mga tao, di ba? Talagang
This is you. May mga nahulog, gagasay ko. Oh my God. Sabi ko, Cherry, bilisan mo maglakad yung mga bata. May field trip. Kasi ba't kasi ganyan yung suot? Oo, ba't kasi ganyan yung... Eto ha, nakakatawa. Minor yan, field trip. Pumunta kami ng Vatican. Pumunta kami ng Rome, pumasok kami sa Vatican. So, ang suot ko, nakadress ako na ganyan. Tapos meron akong hat na mahaba buhok ko. Cute-cutean lang ako, ganyan. Tapos very sweet-sweetan ng image, gano'n. Tapos kung may mga nagpi-field trip na mga high school. Tapos, talagang sila, may 3 lalaki na malalaki naman, di mo pa pagkakamala na Kasi laking bula sila, di ba? Tsaka mature daw itsura. Yung mga gamit ko parang nalaglag. Yung talagang Ganun lang. Thank you, little boy. Ganun-ganun lang. Katakot. Hey, what's your name? Gumagano. I have to go. So, Cherry, hindi ka na maglakad na tayo. Diyos ko, Lord. Parang ka pala si Emily in Paris, ha? Papasama Ganun ang drama mo, parang si Emily. Mga bata. May mga do you know how old I am? Sabi niya, 27. Sabi ko, Nak. Zero. May asin mo talaga. May asin pa lola mo, no? Oo. May ganon. So, no. Sabi ko talaga, I'm 45. Ganon. So, grabe ang self-control mo, ha? Gusto ko din yun eh. Oo. Gusto ko din yun, Hindi kuya. mo? Kasi gusto ko pag na-inlove talaga ako ulit, yung todo, yun na yun talaga. So either magiging partner ko na or kung bigyan talaga ng chance ni Lord na magpakasal ako, why not? Diba? Basta Yun na importante, talaga. open ka, hindi mo sinasara ang pinto. Tsaka hindi ako man-hater. I love men. Wow! Diba? Hindi lang ako handa pang... Malay mo, isa sa mga nanonood sa atin ngayon, ang destiny mo. Pwede na po kayo magpadala ng inyong mga resume kay Julius Bob. Resume, may account number ka pa. At magdagdag na po, meron po akong video, VPI. RCPC, pwede po kayo. Pwede rin doon, ha? Pwede rin. May Gcash din po ako. Uy, thank you so much sa saya na kwentuhan natin. Thank you, kuya. Ako? Ano ba next project mo? Meron ka bang niluluto ngayon na proyekto? Wala pa, kuya. Wala pa. Pansit pa lang ang niluluto. Okay. Pero kasi nag-iisip ako na, pangarap ko talaga kumanta, sumaya, mag-perform talaga because na-inlove ako sa theater. And when I started, when I was given a chance to record songs, to do this ganito, ganyan, na-enjoy ko talaga yung mag-perform sa big crowds, pag meron tayong mga shows abroad and all. So, binabala ko talaga to do like package shows in the Philippines na mga gigs. Ganyan. Gusto ko mag-concentrate sa pagkanta and why do not? more music. Yun nga, sabi ko, I don't have the luxury to do it. Even if I can, I have to, pay the bills and don't have extra. So, nananawagan po ako sa lahat ng mga gusto mag-sponsor. Kasi if ever na they want to sponsor or co-produce or whatever, I'll be... Open ka. Yes, I'll be much willing to do, kasi meron mga ganun, like when I do shows abroad, yung mga nagsisponsor for this, for ganyan, I go to their shops, I go to their offices and thank them, do a video for them, ganon. Kapalit ng sponsorship. So I can do this also in the Philippines, diba? If you want me to promote your, kahit small business lang, any amount or anything will do that nakakabuo para magkaroon ako ng gig, my solo gig, kasi nobody's producing eh. So hindi ko naman masisisi kasi ganon naman, diba? So, diba? So, kaysa malugmok pa ako sa kalungkutan dahil walang nagpo-produce, gumawa na lang ako ng paraan. Diba? Kasi I believe I can. Yes, of course you can. I can. Talented mo eh. I can. Tsaka ayokong masayang yon. Ayokong masayang. Ito na yung era ng buhay ko na yung confidence ko when it comes to performing. Na tumatag na siya. Sobra na yung paniniwala ko. And naniniwala din ako na kahit may mga ayaw, may mga gusto din. Kailangan lang talaga may susugal sa'yo eh. Diba? Parang pag-ibig yan. Parang kang kontakin. Parang kontakin. Kung sakali may mga gustong mag-inquire. Pwede rin po kayong mag-message sa aking mga social media handles, sa aking Facebook, sa aking Instagram, hanapin nyo lang yan. So, I will be much willing. Ayoko kasi manghingi, kuya. Gusto ko pagtrabahuhan ko. Whatever they give, I give it back. Tatrabahuhan ko yan. I can do, like videos for that, postings and all. Basta anything that they can give and anything that they can offer para mabuo ko yung isang show na yon.
Kasi gusto ko lang kumanta. Gusto ko mag-perform. Kaya supportahan natin si Kakay. Yes. Para pag tumawag si Mr. Joe, hey Kakay, I saw in the interview that you're accepting sponsorship. Can I sponsor your Ako show? kuya, busy. Laging nasa kasi yung business. Uy, updated! Mukhang lagi kayo nag-uusap, ha? Hindi, minsan nagpaparamdam din naman. Okay. Kasi he's a big businessman in a place. Pag bumisita ng Pilipinas, pakilala mo sa amin, ha? Oh my God. Pagka, nabigyan ko siya ng chance. Uy, thank you, Kakay. Thank you so much. Thank Kuya. you. We had fun. Thank you. Sobrang masaya din ako. Maraming salamat, Yes. Kuya. Yes. Bye, guys. At kaya nga nandito ako sa harapan nyo ngayon para imbitahan kayo guys na manood ng aking show on July 4 at Viva Cafe. 8 p.m. po yan. Ang Viva Cafe po ay malapit sa Araneta Center. Yes! At meron po ako mga guests dyan, of course. Darating po ang Formula 5. Napakahusay ng mga boys na yan. And of course, ang aking mga babies, ang Serenade! Yay! And kung kayo po ay gustong bumili ng ticket, scan nyo lang po ito. Yan. And kung kayo po ay nakabili na ng ticket, pwede po kayo magpadala sa akin ng inyong proof of transaction dito po sa aking IG account para sigurado with a reference number and everything. And ang ticket price po ay nakakahalaga lamang ng 1,200 pesos at may kasama po yung 250 consumable. Ano tayo? Masaya to guys. Masayang-masaya to, I promise. So kita-kits tayo July 4, Viva Cafe. Yes. Ano ba yung eme? Yes. Pag maglalakad ito na dala mo na, hindi mo na kailangan pumunta pa at hanapin pa yung ibang Yung gundo. OOTD bag. Yes. OOTD bag. This is the puzzle bag from Audrey Bags. It's called Audrey bag. Yes, it's a local brand. And, Made by? yes, of course. Mommy Ray! Mommy Rayatan! Ray! Derm. So, meron siyang Made by ni Mommy Ray. Audrey Bags, Yeah. guys. Umorder kayo, tingnan nyo sa Ang kanila. ganda ng quality, Mommy Ray, ha? Yes, at saka ang lambot ng leather. Yes. Totoong leather siya, so... A real leather. Yes, No wonder. very spacious. At saka, yung gusto ko sa kanya, maraming pa. Oo. May pocket pa dito sa likod. Correct. Tsaka ganyan. puzzle bag, ano natin, ang aesthetics, kaya puzzle Yes, bag. puzzle bag kasi mapapuzzle. Mapapuzzle. Wag nakita. Nasa may bukasan gano'n. Hahanapin mo. The Disney Adventure Disney is now Adventure. sailing pa po from Tama tayo dyan. Singapore, ha? Lahat yung sneak peek ng pwede nyong ma-experience. Julius and Tintin para sa pamilyang Pilipino would like to thank the following. Raja Travel Corporation, with you on your journey. David Salon, whoever you are, whatever you do, David Salon brings out the best in you. Coco Life, believing in the Filipino. Babyco Baby Wipes and Frida Feminine Napkins. Universal Robina Corporation. The Kabalen Group of Restaurants. Ideal Vision. Revlon for my makeup. Mono Quadratic made-to-order home and office furniture. DeLonghi Coffee Machines. Enagic from Japan, Kangen Water Machine. Email us for inquiries. Health Cube Medical Clinics. Uratex. Clean Echo. Autofan, the heart of every home. Cupid's Cologne, only 150 each. To order, message Cupid Tony on Instagram or email cupidscologne@gmail.com. Boteju, authentic Japanese traditional cuisine. Sama-sama, salo-salo sa Boteju. Promote your brand, products, and services in our show and digital platforms. For advertising inquiries, email n.bersola@gmail.com.